Bato de la Rosa, minsay nagkwento ng kanyang karanasan sa harapan ng isang religious group. Mga kasangga, ating balikan. Manood at makinig para sa buong detalye at kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe na para lagi kang updated sa mga bagong talakayan. I was briefed by Congressman Abayon na pag andito daw ako magsalita, sabi niya, "Sir, wag lang politika ha kasi religious gathering ito." Sabi ko, bawal man magampanya ngayon dahil di ba bawal pag Holy Week? Yung Huwebes Santo, tsaka Biyernes Santo, bawal magampanya. So you don't expect me to campaign dito. So, pero di po ko, I cannot really talk about spirituality and religion dahil hindi ako pastor. Sabi ko, kung politics naman, hindi ako magaling dyan dahil kakapasok ko pa lang. Hindi pa ako seasoned na politician na magsasalita about politics. So sabi ko, I must talk about myself na lang para ma-share ko sa inyo kung ano yung pagkatao ko at ano yung mga pangarap ko. So ito ngayon, thank you. I just, ang iniisip ko, mag-share lang ako sa inyo ng dalawang bagay. Unang-una, yung aking belief in God, yung mga miracles na nangyari sa buhay ko dahil sa aking paniniwala kay Lord. At pangalawa, yung aking advokasya sa illegal na droga. So yung dalawang bagay lang aking iti-take up sa inyo para hindi tayo mapunta sa pangampanya kasi bawal talaga yan. Well, unang-una, yung aking paniniwala kay Lord, I consider my life as a miracle. Yung buhay ko, dahil alam niyo po, hindi ko lubos maisip kung ano na ito nangyayari sa buhay ko, kung ang basihan ko, yung aking pinanggalingan. Sobra po ang blessings na binigay ni Lord sa akin. Considering na yung pinanggalingan ko is para bang obscure yung aking existence sa mundo noon dahil napakahirap ng buhay namin talaga. Inaamin ko sa inyo, napakahirap. Yung father ko ay tricycle driver lang. Yung mother ko nasa palengke lang nagtitinda ng kung ano-ano. Pumapasok ako sa eskwelahan talaga na walang laman dyan. Pero yung ibang mahirap na bata, nagsusurinder na ayaw pumasok sa eskwelahan dahil walang laman dyan. Pero ako talaga kahit na naglalakad ako 8 kilometers papunta, pabalik sa eskwelahan dahil nga mayroon jeep noon. Pero wala akong pamasahe. Walang pamasahe, so naglalakad ako. 8 kilometers papunta, pabalik. Pero I never surrendered. Alam niyo saan ako kumukuha ng strength? Maliit na bagay lang. Hanggang ngayon, hindi nawawala sa utak ko eh. Mariremember ko palagi kung ano yung bakit ako gano'n na lang susumikap. Alam niyo, yung tricycle driver yung father ko, minsan maunahan siya nung pagre-renta ng tricycle, may ibang driver makauna. So, walang kita yung father ko for that day. Uuwi sa bahay, walang pambili ng bigas. So, the following day, wala kaming masasaing. So, pag walang masaing, obligado ka pupunta sa eskwelahan na walang pagkain. Alam mo, diskarte ginagawa ko. Si Lord talagang alam niya kung paano ibabalance kahit papaano yung buhay ng tao. Kung ikaw ay salat sa kayamanan, bibigyan ka rin pala niya ng kunting utak. Dahil ang ginagawa ko, diskarte ko,
medyo marunong ako konti sa eskwelahan eh. Pagdating ko sa school, walang breakfast eh, gutom na gutom. Sabi ko, paano itong lunch ko? Hindi ako makasurvive nito. Wala kang breakfast, lunch pa kaya? Kaya paano ko mag-survive? Alam niyo yung ginagawa ko? Tinatanong ko yung mga classmate ko, sino sa inyo ang walang assignment? O kaya nahihirapan gumawa ng homework? Bigay niyo sa akin, ako mag-solve niyan. Sa isang kondisyon, pagdating ng lunchtime, yung baon ninyo, i-share niyo sa akin para makakain naman ako. So yun ang ginagawa ko. Buong high school, hanggang nakagraduate ako ng high school. Alam nyo, babalik ako doon sa sabi ko na kung saan ako nakakuha ng ganun. Marami. Kung mahirap ka, maraming tentasyon para gumawa ng masama. Just for survival. Alam nyo, nagtatrabaho ako sa palengke. Bago ko pumunta sa eskwelahan, kargador ako sa palengke, sa isdaan. Bibigat ng isipin mo, high school ka, karga ka ng kahong-kahong na isda para mabuhay lang. Ang ginagawa ng mga kasamahan ko noon, tataka ko bakit meron silang extra money afterwards. Aside doon sa binibigay sa amin na bayad doon sa kinakarga ng mga isda. Yun pala, alam niyo yung pantalon? Yung pantalon ng... Yung, kung ano ito? Piloon ba? Piloon. Ano ang Tagalog? Ang Tagalog dyan. Piloon ang pantalon. Oh, habang nagkakarga ng isda, maong pantalon mo, di ba? Maong, nakapilo. Habang nagkakarga ng isda, sinisinyasan lang ako na kumuha ng kahit konti. Alam mo, bangus. Bangus na isa, kumuha ka ng isang isda dyan, lagay dito sa pantalon ganyan. Pag-deliver sa isda doon, deliver na, pero meron ka na natago dito na isda. So after ng magkarga, bibinta yun nila, ng kasamahan ko, may extra money na sila. Ako gusto ko talagang gawin dahil sabi ko, survival itong, kung ano ito, buhay na survival. Gusto ko rin sana magnakaw. Ikaso talagang nare-remind ako palagi, maliit pa ako kasi, may pinapakita sa akin yung mother ko, Bible na may nakadrawing doon. Bata. Sabi niya sa akin, tingnan mo yan, 2 bata yan. Yung isang bata, nakadrawing eh, bata. Isang bata may drawing, yung may heart, yung katawan ng bata. Yung isang bata, malinis masyado ang heart niya. Puti. Yung isang bata, yung heart niya, dotted, may mga dot, ganun. Sabi ng mother ko, yung dot na yan, that represents sins. Kung gaano kadami ang ginawa mo kasalanan, ganoon kadami yung dot sa puso mo. Ano bang gusto mo? Malinis na puso o marumi na puso? Sabi ko, dito ako sa malinis na puso. Sabi ng mother ko, kaya huwag kang gumawa ng kasalanan. Pag gusto ko na magnakaw ng isda, yan palagi na sa isip ko eh. Hala, baka mamaya dagdagan ng dot yung puso ko. Ayaw ko marumihan na puso ko, kaya ayaw kong magnakaw ng isda. So, gano'n yung mga dinaanan ko eksperyensya. At sa awa ng Diyos, didiretso na ako. Naging successful ako sa aking pag-aaral. Pumasa ako ng scholarship sa... No way ako makapag-college. Wala pang gastos eh. Nag-try ako mag-exam sa Mindanao State University sa Marawi City. Scholar ako doon. Kahit na araw-araw magira yung army doon sa MNLF sa Marawi, cover lang kami doon. Hindi talaga ako yung ibang estudyante, uwian na. Ayaw na mag-aral dahil sigigira doon eh. Pero ako, sabi ko, bahala na. Hindi ako mag-surrender dito dahil wala mo akong papuntahan. Nagtiis talaga kami doon. Nagtiis ako. And luckily, doon ako nag-entrance exam sa PMA. Pumasa ako ng PMA. Noong nakapasok ako ng PMA, sabi ko, sobra-sobra ng blessing na binigay ni Lord sa akin. At nag-general pa ako. Nung ako'y nag-general, sabi ko, kung ano ito, bonus na ito sa karir ko na nag-general ako.
Alam mo, napakabait ni Lord. Dahil kung sa aming klase, sa class namin sa PMA, isa ako sa pinakamatanda. And if you belong to the oldest group in your class, there's no way na tataas sa yung career mo dahil maaga ka mag-retire eh. Hindi ka pwedeng makaposisyon ng mataas dahil yung mga senior sa inyo na classes, mga bata pa, hindi pa mag-retire, ikaw mag-retire ka na sa baba, so hindi ka na makaakyat. But napakabait ni Lord. Ginawa niya presidente si Rodrigo Duterte. Napakabait talaga. Noong naging presidente si Mayor Duterte, naghanap siya ng kanyang mapagkatiwalaan at sa tagal naming pagsasama dito sa Davao, nakilala niya ako na yung palagi sinasabi niya, yan si Bato. Palagi sinasabi niya nakakahiya parang pinopromote ko yung sarili ko. Pero I feel it inside my heart na totoo yung sinasabi niya dahil kilala niya ako from head to foot. At ako rin, ganun na rin yung paniniwala ko sa kanya dahil kilala ko rin siya from head to foot. Sinasabi palagi ng Presidente, si Bato, siya yung pulis na fundamentally honest. Kaya sabi ko, totoo po yun. Hindi po nagsinungaling si Presidente. Totoo talaga yun. Nakapag-retire po ako sa PNP na wala akong kaso ng corruption. Never ako mag-involve ng corruption. Nagulat nga ako, ito, pangkahin ko kayo. Nagulat ako nung ako nag-PNP. Ganun pala kalaki yung pera na tatanggapin mo pag mag-PNP ka. Yung pera galing sa illegal gambling at saka sa legal gambling. Merong legal at saka illegal. Lahat yan sila magbibigay ng pera sa PNP. Sabi ko, pupunta doon, sir, ito yung pinadala ni ganito, ganon. I will not mention names. Sabi ko, ganun pala kalaki. Sabi ko, huy, hindi ako sanay niyan. Ibalik ninyo yan. Sabi niya, ibalik niyo yan. Hindi ko tatanggapin yan. Dahil sabi ko, millions yung pera. Milyon-milyon sabi ko, anin ko yung pera na yan. Kadami niyan. Pag namatay ako, hindi ko may madala sa langit. Di ba? Pero, yung malinis na pangalan mo, naiiwanan mo dito sa mundong ibabaw, na ikaw ay isang incorruptible na pulis, papakinabangan niya ng iyong mga anak, mga apo, at succeeding generations. So kahit napatay ka na, nasa langit ka na, marinig mo dito sa baba, sabihin ng tao, Dong, apo ka pala ni General Bato? Opo. Kung tinanggap ko yung pera, sabihin nung nagsabi, Diyos, yung lolo mo napaka-corrupt yun, tanggap ng pera galing sa illegal. Kawawa naman yung mga apo ko. Pero pag sabihin, apo ka pala ni General Bato, Dong. Sus, napagagaling na polis yung tatay, yung lolo mo. Hindi talaga yun makukurap. So, patawa-tawa lang tayo doon sa taas. Oo, tingnan nyo. Oo. At least, masaya yung apo ko. So, yun po yung mga, yun po yung natutunan ko po na simpleng aral ng buhay pero hindi nawawala sa akin. Sabi ko nga, yung pera na yan, kailangan ko yan, kung totoo lang, kailangan ko talaga yan. Dahil maraming mahirap sa amin, mga relative ko, mga kababayan ko doon sa Bato, Santa Cruz. Kung tanggapin ko yan, tapos pamigay ko doon sa kanila, parang Robin Hood ba? Pero you cannot justify the means with your end. Mahirap. Kasi illegal pa rin yung kung tatanggapin mo. Kahit na tinanggap mo para pambigay mo, para maraming tao matutulungan, pero ang source noon, illegal pa rin eh. So hindi makukonsensya ka pa rin. So ganoon po yung aking experience bilang PNP. Kaya, tingnan mo, nakatapos ako, malaki rin naman natanggap ko retirement. 13 million yung aking natanggap na retirement. Kahit anong gawin ko, deposit ko lang yun sa Upsly, kukunin ko na lang yung interest yun monthly, pwede na
pambili ng gamot sa maintenance pag matanda ka na. Pero, o pang Jollibee ng mga apo. Ganun po. So yun pa yung experience ko. Pero pa ko experience na hindi ko makalimutan, talaga milagro. Kaya ko palagi naniniwala ko kay Lord, hindi ko talaga makalimutan si Lord dahil alam nyo, parang sini ito buhay ko. Meron nangyari sa amin, enkwentro kami sa mga NPA doon sa Davao Oriental. Napakaraming NPA na enkwentro namin. Nag-start yung gira namin madaling araw. Yung, kuhan pa lang, tinyente pa lang ako. Natapos nun, hapon na. Naubos yung mga taon namin, patay namin. Siguro 13 yung patay sa amin ng mga tao ko. Sa NPA rin, marami rin patay. Para alam nyo, nangyari, ito hindi ko makalimutan Sige ako takbo-takbo dahil akong kapani commander Sige kami bakbakan sa mga NPA. Ang daming NPA dahil plenum yun. Siguro kung may NPA man dito nakikinig, bahala na kayo dyan, basta experience ko ito. Plenum. I-share ko lang ito sa inyo. Not to portray myself as the good one and the NPA as the bad one. No. I-share ko lang ito sa inyo para malaman ninyo yung kung gaano ka-strong yung power ng ating poong may kapal. Yun lang ang purpose ko dito. Alam yung, sige na, gira-gira. Sige, bakbaka na. Sige ako takbo. From end to end. Kasi yung mga tao ko nakadapa, inambus kami along na kalsada habang naglalakad kami. Yung mga bahay pala na dinaanan namin sa gilid, ang ilalim pala ng bahay may nakahukay na ng mga paksol. Sa ilalim ng paksol doon, may mga masinggan na doon na NPA nakatutok sa amin. So yung pag nagkalinya kami naglalakad, gano'n, lalakad. Pagputok, puk, yun na, bagsak na kami lahat, daming tinamaan sa amin. Ang mga bahay, puro may mga masinggan sa ilalim, mga NPA, nakapwisto na sila. So maubos na kami. Ang ginagawa ko, patakbo-takbo ako dahil ayaw ng company commander, ayaw ko maubos kami. Pang point to point, takbo, in-encourage ko yung trupa ko. Ano sugat mo? Malalim? Sir, kaya pa. Sige, kaya laban. In-encourage ko sila lumaban para huwag mag-surrender. Kasi kung hindi ko encourage, mag-iyakan na, aray, sir, di ko na kaya. Yung ba, pinabatukan ko, lumaban ka, huwag kang umiyak dyan. Takbo ko na takbo, ganun, from end to end, napakahaba. Haba ng aking tinatakbo para encourage ko lang yung mga tao ko na lumaban. Nakita siguro ng NPA, ito yung commander. Kung saan ka tumatakbo, sunod-sunod ko yung radyoman ko. Yung radyoman ko na taga-contact. Sige lang contact. Hornet Striker. Yung Hornet, yung helicopter, striker kami. Sabi, Hornet Striker. Kay mangayo lagi tao mag-reinforcement. Kay mahurot na may ba? Mahununduman ako katong radyoman, gikan sa alas 4:30 sa kadlawon, hantod nag alas 4:30 sa hapon, wala ang gisulti, Hornet Striker, nawarsiak na ba, kaya wa may mutubag, kaya wa man di helicopter, ang helicopter tuwa man sa Cotabato dahil na-emission, wala nagsuporta sa mua, gayong nalamis, abanti mo, nalagay helicopter diri, musunod sa inyo suportahan mo, enigma enkwentro mo. Ay, naku. Hanto, naghapon na lang, walang niabot. So ako, sige ako takbo-takbo. Alam nyo, sa dami na ng tinamaan na tao ko, tinamaan din ako. Tinamaan ako sa ulo. Baligtad ako. Yung baril ko, yung aking BBR Malite na may M203, tumilapon gano'n, tsok. Talaga, tinamaan ako sa ulo. Ganon ako. Sumigaw yung aking first sergeant sa ibang mga opisyal, Sir, si CO, tinamaan, patay na si CO. Nagkaganyan ako Kaya nagwala yung aking isang platoon leader sa likod, bagong graduate ng PMA, sabi niya, patay na si CO. Wala na tayong pag-asa nito. Assault. Pag-assault nila, inassault na yung masinggan sa ilalim, patay rin yung aking opisyal, bagong graduate ng PMA.
Ang daming tinamaan sa kanila. Alam nyo, that time pala, tinamaan ako. Pagtamapok. Blackout na lahat. Blackout. Wala na akong maramdaman. Nakapikit ako. Nakita ko na lang may mga anghel na nagtuturutot. Ganun. Nagtuturutot pa. Yun ang nakikita ko, ha? You may believe this or not. Basta ako, ramdam ko, nandoon ako papunta sa langit. Wini-welcome na ako ng mga angel. Yung angel talaga na may trumpet gano'n, no? Mga angel. Sabi ko, Lord, paalisin mo muna yung mga angel na yan, Lord. Hindi pa ko ready mamatay. Ako, nagdasal ako, ha? Kahit na, alam ko, tinamaan ako eh. Sabi ko, Lord, wag mo muna akong patayin dahil kung mamatay ako, maubos itong aking mga tao kasi wala na mag-supervise sa kanila, wala na commander. Yung mga bagong graduate lang yung na-train ng Philippine Constabulary noon, yung mga PC, puro mga bago talaga yung constable. Puro constable yan. Pag ako mamatay, wala na mag-command sa kanila, maubos ito. Disorganized na. Siya ako na sa Lord, wag mo muna akong patayin ngayon, Lord. This is not yet the right time, Lord. Please, Lord. Alam nyo, nawala yung mga anghel sa paningin ko. Iniwan ako nito, nawala. Tapos, nagising ako. Pag gising ng mata ko, hinawakan ko yung tama sa ulo ko. Paghawak ko sa ulo ko, kalaki ng bukol. Bukol dito. Kalaki. Sabi ko, buhay ako. Continue, fight. Sige, laban. Then, pagkatapos noon, sabi nung aking right hand ko na sundalo, sabi niya, Sir, tinamaan ka, sir, pero nabuhay ka. Ko, nahirap paniwalaan nga eh. Pero sir, maniwala ka sa hindi. Tingnan mo yung likod mo. Inspeksyon mo yung uniforme mo. Tinanan ko yung uniforme. Kinagabihan na yun, ha. Pagkatapos sa ikwentro, na-retrieve na namin yung mga patay na mga kasamahan namin. Tinanggal ko yung uniforme ko. Tingnan mo, sir, likod mo. Puno yan ng oil. Anong oil ito? Basa nga ng oil. Sabi mo, sir, habang bumabakbak ka, sir, habang bumabanat ka, sir, nasa likod mo ako, sir, yung, kasi tadtad siya, alam mo yung tadtad, yung may anting-anting. Yung aking oil, sir, binubuhos ko sa iyo. Ini-extend ko yung power ko sa iyo, sir. Ini-extend ko yung power ko sa iyo. Kaya hindi ka tinablan. Sabi ko, ewan ko, maniwala ko hindi, basta importante, buhay ako. Mahirap yung mga wonders of life, mga miracles na hindi mo ma-explain. Kasi ang alam ko talaga, tinamaan ako. Bakit yung wound na convert into bukol? Only God knows. Siya lang talaga ang may decision sa ating lahat dito. Okay pa kayo? Makikinig pa kayo sa akin? Ha? Dagdagan ko konti. Dito tayo sa aking advocacy sa illegal drugs. Dito, alam nyo, masarap naman sanang mag-retire after PNP, after Bureau of Corrections. Gusto ko na mamahinga para bigyan ko rin ng time yung aking mga anak na lumaki na kulang sa time, quality time sa kanilang father dahil alam mo na, pag pulis ka, kahit saan ka ma-assign, gusto ko naman magdalaga na yung mga anak ko, balik sana ako at pabigyan ko ng time yung mga anak ko. Pero, at least naintindihan rin yung mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, Dad, dalawa lang kaming dalaga. Dalaga mo. Don't worry. Alam namin yung sitwasyon mo. Kung ipagpatuloy mo yung pagtakbo mo, dahil sinabihan ka man ni Presidente na tumakbo pagka-senador, hindi lang dalawang dalaga ang masisave mo sa pagtakbo mo. Mas marami pang dalaga makikinabang sa gagawin mo kapag ikaw tatakbo. Kaya, sabi ko, napakaswerte ko no, na meron ako mga anak na ganon mag-intindi sa nature ng aking trabaho. Kaya, ito, tumakbo ko, alam nyo, direkta na ako. Yung aking pagtakbo dito ngayon, talagang ang purpose nito, itong pag-save ng buhay ng
libo-libong kabataang Pilipino na nasisira kinabukasan dahil sa illegal na droga. Kaya nga pagsabing doon ka sa Seventh-day Adventist Church magsalita, sabi ko, no doubt about it. Kahit Huwebes Santo ngayon, di ba sa Katoliko, bawal maglaglaag pag Huwebes Santo, Biyernes Santo, bawal maglakaw-lakaw sa Katoliko. Kay kuan na, yung you should respect na yung namatay si Lord itong araw na ito, so dapat mag-mourn ka lang dyan sa bahay nyo. So sabi ko, I have to travel. Dahil itong advocacy ako sa illegal drugs, alam ko yung Seventh-day Adventist Church, number 1 advocate yan sa anti-illegal drugs. Kaya I consider this crowd as my allies. Kayo alam ko. Dahil ayaw na ayaw talaga yung drugs. Ako, hindi sa binubula ko kayo. Hindi sa binubula ko kayo. In my 32 years na pagkapulis, hindi ko ma-recall ni minsan na meron akong, correct me if I'm wrong, pero as far as my memory serves me right, wala akong ma-recall na meron ako na engkwentrong kriminal o kaya drug pusher na sabadista ng Seventh-day Adventist. Hindi ko kayo binibula, ha? Pero wala. Siguro, grabe siguro disiplina ng church ninyo, no? Napakagaling. Napakagaling ng upbringing ninyo. At, alam mo yung pinaka-number 1 ko na police na drug buster, na talagang pinili ko yan, dinala ko doon para trabahuin yung pinakamalaking problema sa buong Pilipinas, si Major Jobe Espinido, miyembro ng church ninyo. Kaya nung, alam nyo yung nasa Senate, nakita nyo, umiyak ako. Kung nakita nyo yung Senate hearing, umiyak ako dahil sabi sa akin ni Senator Suberi, taga dito rin si Suberi, di ba? Senator Suberi. Sabi niya sa akin, General, ano bang tingin mo ngayon na wala ka na palang wala ka na palang maasahang tauhan mo? Para bang ikaw lang against the world? Buong problema. Kasi sabi ko nga, di ba nagsabi si yung drug lord na hinuli namin doon sa Abu Dhabi, si Kerwin Espinosa, nagsabi na yan si Jobe Espinido, tumatanggap yan ng pera sa amin. Marami na kami pera na ibigay dyan. Sabi ko, itong tao na ito, si Espinido, hinanpik ko ito. Kinuha ko ito from Davao, nilagay ko doon para kasi pinagkatiwalaan ko. Tapos, ganun lang rin pala, tatanggap rin pala ng pera. So parang, kaya ako naiyak. Sabi ko, ganun pala. Umiyak ako sa sama ng loob. Pero, kinagabihan noon, hindi ako basta-bastang naniniwala eh. Pinuntahan ko si Kerwin Espinosa, doon sa kulungan niya, doon sa Pidig. Sabi ko, Kerwin, you consider me as your father. Huwag ka na mag-isip na iba. Ayos tayo, mag-usap tayo. Kalimutan mong drug lord ka, kalimutan mong pulis ako. You consider me as your father. Magsabi ka sa akin ng totoo, kung anong totoo. Anong sabi sa akin ni Kerwin Espinosa? Sir, sa totoo lang, sir, sa galit ko lang kay Espinido dahil namatay yung father ko, kaya ako nasabi yun na tumatanggap siya ng pera. Sa totoo lang, hindi talaga yan makurap-kurap yung tao na yan. That's coming from the mouth of the drug lord. Siya mismo nagsabi. Sabi ko, totoo yan. Hindi mo makurap yan. Dahil sabi, anong masabi mo? Sir, ito sir, magtitix ako kay Espinido. Sir, baka wala kang pera dyan, padala kita ng 300,000. Titix ko si Espinido noong nasa kuwan pa kami, pareho pa silang nandun sa area, sa Leyte. Alam mong sagot ni Espinido, sir, ito. Puro mga words sa Biblia, yung mga quotation sa Biblia ba? Puro Biblia. Wala talaga, sir. Hindi ko yung makurap-kurap. Inuupiran ko ng pera. Ang sagot sa akin, puro mga verses sa Biblia. Kaya hindi mo kayang kurapin. So sabi ko, mabuti naman, kinlaro mo sa akin dahil kala ko wala na akong kakampi. So yun po yung mga
experience ko sa droga. Kaya ito ngayon, itong pagtakbo ko, hihingi ako ng suporta sa inyo. Alam kong kayo'y mga number, huwag niyong isipin humingi ako ng buto, ha? Hindi. Suporta hiningi ko sa inyo, kunti lang. Kasi pag mag-uusap kami ni Presidente, sabi ni Presidente, Bato, paano natin masulbad itong problema sa droga? Ang titigas ng ulo ng Pilipino. Maawa ako sa matanda. Presidente, gusto talaga niya tapusin ang problema eh. Sabi ko, sir, alam mo, kaya natin yan. Kaya natin yan kapag makuha natin ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Tayo lahat magtulong-tulong. Kaya ang suporta hingin ko sa iyo, kunti lang. Hindi na kailangan kayo pa makipagbarilan doon sa mga poser o makipaghulihan diyan o ano. Simple lang. Bantayan lang natin yung ating mga mahal sa buhay. Mga anak, mga kapatid na hindi gagamit ng droga. Kung lahat tayo nagbabantay, kahit araw-araw pa tayo bahain ng shabu, galing sa China, galing sa Taiwan, galing sa Hong Kong, mag-oversupply ang shabu sa Pilipinas, pag zero ang demand, dahil walang gagamit, dahil lahat tayo nagbabantay, mawawala ang problema ng droga sa Pilipinas. Di ba? Tanungin ko kayo, kaya ba natin gawin yan? Well, palagi ko sinasabi, kaya. Pero, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Oh. Ito'y mahirap gawin kung kayo ay kulang ng pagmamahal sa inyong pamilya. Ito'y mahirap gawin kung kayo ay kulang ng pagmamahal sa inyong bansa. Kung papayag kayo na yung mga anak natin maglalakad na lang dyan na parang zombie, na siraan ng bait dahil sa kalat ang droga, kung papayag kayo na lalamunin na tayo sa sindikato ng droga, ang maghari-hari na sa ating bansa, yung mga drug lord, papayag kayo na magiging narco-state ng Pilipinas, huwag kayong kumilos. Pabayaan yung gobyerno sa problema ng droga. Pero kung hindi kayo papayag, por Diyos, por Santo, tumulong kayo. Oo. Tulungan natin ang ating gobyerno. Tulungan natin. Yun lang ang kontribusyon natin bilang Pilipino. Wala na tayong ibang tsansa na talunin itong problema ng droga. Hindi natin alam kung yung susunod na presidente, after President Duterte, kung ganun pa rin ba ang katindi ng kanyang pagnanais na tapusin ang problema ng droga. Natin alam. Kaya, tsansa na natin ito. Kaya ako nagdesisyon talaga na tumakbo. Sabi ko, bahala na. Takbuhan ko na lang ito talaga dahil kinakailangan ni Pangulo talaga ng kaalyado sa Senado. Mahirapan siyang gawing batas yung kanyang mga advokasya, mga programa niya kung wala siyang kaalyado sa Senado. So takbo ako, sabi ko. Kahit sabihin ng iba, bakit niyo ibubuto si Bato na wala man niyang alam? Hindi mo niya marunong gumawa ng batas. Totoo po yun, wala pa akong nagawang batas. Zero pa, wala pa nagawa si Bato na batas. Gawin niyo muna akong senador para gawan ko kayo ng batas. Di ba? Biruan ka lang, mag-comparean kami. Yung kasamahan ko na tumatakbo, may tumatakbo na nakagawa ng 400 na batas. May nakagawa na ng 500 na batas. Si Bato, zero pa. Wala pang nagawa. Totoo yan. Pero, hindi ko na rin mabilang kung ilang batas na ang naipapatupad ko sa loob ng 32 years na paninilbihan bilang alagad ng batas. Kaya hopefully, itong aking eksperyensya sa pagiging pulis, pagiging alagad ng batas, magagamit ko ito sa pagpanday ng magagandang batas patungo sa law and order, lalong-lalo na yung problema sa illegal drugs. Kaya yung pinakauna ko talagang batas na gagawin, alam nyo, kapag ako'y nanalo, pinakaunang batas na gagawin ko, ito yung forgive me if I will hurt any... Sir.
Ha? Ay, time na eh. Okay na. Tama na. Okay na to. Tama na to. Basta, tabang itaon ninyo sa kwan, ha? Problema sa droga. Maura na. Pasensya na mo, sir, kay giganahan kong istorya basta inani nga crowd. Nagiga sa kasing-kasing. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Ako yatag ni mo. Ay. Kung time nga ma-stress ka, basahan lang niya. Ay, thank you kayo. Ako si Noemi de la Rosa Pupusa. Uy, taga Bulacan. Daghan salamat sa iyong pagpaminaw. Thank you kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At least, narinig na ninyo, si General Bato, he is one of our partners in the Senate in our fight for yung anti-drug ba natin nga campaign, yung anti-smoking, yung lahat-lahat na mga beliefs natin which pabor sa health, he is one of the advocates. Salamat. Pasensya na po, humaba kasi ginaganahan po kayo eh. Ito kasi si General Bato, pag palagi kayong palakpak, hindi ito hihinto kahit 5 oras. Nasamahan ko na to sa kampanya, pumunta kami sa Pampanga, basta palakpak na palakpak, hindi ito hihinto. Gusto ba niyong kakanta pa? May kanta pa to. Okay lang, Pastor, pakantahin natin. Oh. We will pray. Wala nang kanta? Daghang kayong salamat. We appreciate the presence of this very close friend of ours. At ngayon, we will request the President of the Seventh-day Adventist Church of the Luzon area. We'll give the time to Elder Romy Mangiliman to pray for General Bato. Maraming salamat po sa ating pong panalangin. Akin pong inihiling ang ating kapulungan at tumayo sa ating pong panalangin. Maraming salamat mga kasangga. Hanggang sa muli.